Alexandra's point of view. Isang malakas at umaalingaw-ngaw na sampalang natanggap ko mula kay Mama nang dumating siya sa presinto. Galit na galit ang kanyang muka at nanguulitin niya sana, pinigilan agad siya ng kanyang assistant. Gigil niya akong tiningnan. Ikaw babae ka? Wala ka nang ambag sa buhay ko dadagdagan mo pang problema ko, ha? Ano pumasok sa kukote mo at nagtanga-tangahan ka sa daan? Pero wisyo ka talaga kahit kailan Sumikip ang dibdib ko sa narinig. Akala ko pumunta siya rito sa presinto para kamustahin ako, kung okay lang ba ako. Pero hindi. Nagpunta siya rito para iparamdam sa akin ang kamalian ko. Sinampal niya pa ako. Wala sa sariling tumulo ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Ngayong gabi, isang napakalaking aksidente ang nagawa ko. May nabangga akong kotse habang nagmamaneho. Wala ko sa sarili habang nagdadrive sa kalsada dahil sa oras na yun ay kagagaling ko lang na masaksihan ng kalokohan ni Vendrick sa akin. Lumabo ang paningin ko sa kalsada nang umiiyak ako, kaya't hindi ko namalayan na wala na pala ako sa linya ko at may nabangga akong kotse. Takot na takot ako, hindi dahil sa maaari akong makulong, kung hindi maaaring bumitaw sa mundong itong nasa loob ng kotse na nabangga ko. Para akong namanhid. Kahit nasampal ako ng aking ina, hindi yun tumagos sa akin. Hindi siya masakit para sa akin. Ano ba namang gagawin ko sa'yo? Kapag nalaman ng mga tao na ang anak ko'y nakabangga ng inosente dahil sa katangahan sa daan, babagsak akong kagaya mo. Hindi ko hahayaan yun. Alam ko na importante kay Mama ang pagiging veteran na artista. At kapag nalaman na ang anak niya involved rito, madadamay siya. May hingal na dumating sa presinto. Nang mahanap niya si Mama, agad siyang lumapit. Madam, may masamang balita ako. Ani ng bakla na namumutla pa. Anong masamang balita yan? Cedric, tell me! Napasulyap muna si Cedric sa akin bago nagsalita. Hindi namatay ang nabangga ni Alexandra. Is that a bad news? Naghintay ako sa idadagdag niya. Yes, it is a bad news dahil kahit buhay siya, naapektuhan ang kanyang mga mata. Nabulag siya, madam. Halos hindi na ako makahinga sa narinig. Nabulag siya? Oh my gosh, Alexandra, this is all your fault. Parang nawalan ako ng pandinig sa nalaman. Ang tanging narinig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko. Nawala na nga sa isip ko na dinurog ng nobyo ko ang puso ko dahil sa nangyari. Saglit lang ako sa presinto at pinauwi muna dahil hindi pa nagreklamo ang kabilang kampo. Pero hindi ako natatahimik. Kahit nasa bahay na ako at kaharap na si Papa, hindi pa rin ako mapakali. Anong gagawin natin sa kanya, Alejandro? Mabutit natakpan agad ng tauhan ko ang kanyang aksidente. Alexandra is not a celebrity, Melanie. Hindi nga kilala ng mga fans mo na may isa ka pang anak, bukod kila Atasha at Ariela. Hindi ka na sana sumugod pa sa presinto Ikaw lang ang nagpapahamak sa sarili mo, hindi ang anak mo. Depensa ni Papa sa akin. Of course pupunta ako, anak ko siya't nag-aalala ko. Nag-aalala ka lang sa pangalan mo at baka madawit, hindi sa anak mo. Just calm down, okay? Sumama ang paningin ni Mama sa akin. Kapag kasi tungkol sa akin, mag-aaway talaga sila ni Papa. My father knows kung gaano kaayaw ni Mama sa akin. Hindi niya ako gusto dahil akong dahilan kung bakit hindi siya nakakuha ng lead role na pinapangarap niya noon. Dahil nabuntis siya. Pinalitan siya ng ibang artista at iyon ang sumikat dahil sa show na yon. That was 20 years ago pero ang galit ni Mama, dala-dala niya pa rin hanggang ngayon. Ako ang sinisisi niya kaya't kahit gusto ko rin mag-artista gaya niya, pinagbabawalan niya ako. Kaya sa lahat ng anak niya, ako lang ang hindi kilala ng mga tao. Kahit sa Wikipedia, ay hindi ako pinangalanan kasi sobrang private ko raw. Papa, nabulag ko raw yung nabangga ko. Pwedeng ipakulong na lang ako. Ani ko, nanginginig. Kinakain na ako ng konsensya ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. No, of course not. Hindi ko hahayaang makulong ka. Hahanap tayo ng paraan.
Bukas na bukas ay kakausapin kong pamilya ng biktima. Kahit ang biktima kakausapin ko, hindi ka lang makulong anak. Umiling ako. Ayoko, Papa. Huwag niyong gamitin ang pera at kapangyarihan niyo. Kasalanan ko naman. We don't have a choice, Alexandra. I have to do this because I have my own principle. Pero nawawala ang prinsipyo ko pagdating sa pamilya ko. Think about it. Malalaman at malalaman ng lahat na anak ka ng veteran actress na si Melanie. Kasi nakita naman na siya sa presinto. Masisira ang karir ng mama mo, Alexandra. Siguro naman maiintindihan mo ko, right? I married your mom when she was just 18. Hindi na-enjoy ang pagkadalaga at pagka-artista niya. Kaya ito ang balik ko sa kanya. You have to understand me, anak. Tumulo ang luha sa aking mga mata at tumango. Oo, naiintindihan ko yun. Pero sa mismong gabi rin na yun, napagtanto ko na hindi pa rin talaga mahalaga ang opinyon ko. Pero gaya ng sabi ko, naiintindihan ko pa rin. Kasi kung masisira nga si mama, ako pa rin ang sisisihin niya sa huli. Mas mabuting ang masaktan na lang ako kesa mangyari pa yon. Doble ang sakit. Inoff kong phone ko nang marinig kong paulit-ulit na tawag ni Vendrick sa akin. Hindi ko maiwasang siyang sisihin ko sa nangyayari sa akin ngayon. Pero sa huli, hawak ko pa rin ang manibela ng kotse ko. At ako pa rin ang may kasalanan. Halos wala akong tulog. Araw-araw akong binubulungan ng konsensya ko na dapat harapin ko ang ginawa ko. Pupunta tayo sa ospital. Ani Papa sa akin nang pumasok siya sa kwarto ko. Nakausap ko ng pamilya at hindi ka nila sasampahan ng kaso. Umawang ang labi ko. Ha? Anong ginawa mo, Papa? Anong sinabi mo sa kanila? Umigting ang kanyang panga. Nangyari naman ang lahat ng ito nang dahil sa ex mong si Vendrick, hindi ba? Sinaktan ka niya? Hindi ako nakapagsalita. Nag-usap kami ng maayos ng pamilya ng biktima. Napakalaki ng atraso mo sa biktima, Alexandra. Aalis pala yun ng bansa para magtrabaho. Siya lang ang inaasahan ngayon ng kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap nawala ang lahat dahil sa nangyari. Nabulag siya. Nanginig ang buong katawan ko sa nalaman. Sobra-sobrang konsensyang dinadala ko ngayon. Pero gaya nga ng sabi ko, nakipag-usap na ako sa biktima at sa pamilya niya. Tutulungan natin sila financially, lalo na sa paningin na nawala. Ibabalik natin. In exchange for that, kailangan mong maikasal sa lalaking yun. Natigilan ako. Ha? You have to marry that guy, Alexandra, para wala na silang masabi. Maliligtas ang karir ng ina mo. At ikaw rin, hindi na babalik sa walang hiya mong ex. Umiling ako. Naiiyak muli. No! Why would I marry my victim, Papa? Kung mahirap to sa akin, mas mahirap dito sa kanya. Bakit kailangan ko pang magpakasal? This is a give and take negotiation, Alexandra. You have no choice. Huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap na tayo ng donor sa mga mata niya, you will leave him for good. Kapag babalik na sa normal ang buhay niya, hindi mo na kailangang magtiis pa. Okay? Napahagulgol na lamang ako nang yakapin niya ako. Nagtungo kami sa ospital kung saan naroroon ang nabangga ko. Halos hindi ako nakapagsalita nang una kong makita ang kanyang pamilya. Wala silang sinabi sa akin, pero ang kanilang mga mata, meron. Parang halo-halo ito. Galit, lungkot. Ewan ko. Nang bumaling na ako sa lalaki, nanlumo ako. Nakaupo siya sa kama at malamig ang postura. Kahit hindi siya nakakakita, ramdam ko ang galit niya. This is my daughter. She's here to apologize to what happened. Napatingin silang lahat sa akin. I apologize for what happened. Hindi ko po sinasadya. I'll make sure na makabawi ako. In any ways, tutulong ako para mabalik ang paningin mo, sir. Umigting lang ang kanyang panga. Siguraduhin mo lang na hindi ka masakit sa ulo hanggat kasal ka sa anak ko. Wala kaming choice. Wala kaming pera para lang ibulok ka sa kulungan. Mas pinili namin to dahil kung ikukulong ka namin, baka habang buhay nang hindi makakita ng anak ko. Ani ng isang ginang nagalit na ang muka. Pero sa oras na babalik ng kanyang paningin, umalis ka na rin sa buhay namin.
Maliwanag ba? Tumango ako. Opo, maliwanag na maliwanag. Umalis ako sa bahay namin para lumipat sa bahay ni Sebastian Montesero, ang pangalan ng lalaking nabangga ko. Sobrang bigat ng kalooban ko at natatakot ako sa totoo lang, ngunit kailangan ko rin tong harapin. Kasal na kami ng binata. Sa papel, pumirma kami. Kaya ngayon ay kinakailangan kong lumapit sa kanya. Thank goodness, nasettle na agad. Ani Atasha at umirap sa akin. Mabutit hindi nadamay ang career namin ha, kasi kung hindi, habang buhay kitang kamumuhian. Hindi ko siya pinansin at nilapag na sa trunk ang mga gamit ko. Pero ang swerte mo mas gwapo pa kay Vendrick ang pinakasalan mo. Bulag nga lang. Sigurado ako na hindi magiging madali ang buhay mo ron, sister. Baka pati pamilya niya sinusuka ka dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya makakapagpatuloy sa abroad. Masakit marinig yun sa sarili kong kapatid pero ininda ko yun. Aalis na nga ako rito pero alam ko rin na tama siya. Na hindi magiging madaling manirahan sa bahay ng biktima. Nandito na po ako. Ani ko sa kanila pagdating ko sa bahay ng mga Montesero. Nasa terrace kasi ang ina ni Sebastian na si Tita Sisa. Hawak niya ang wheelchair ni Sebastian. Ipasok mo sa loob ang gamit mo. Wala kaming maid rito kaya't ikaw ang gagawa niyan. Malamig niyang sabi. Sige po. And by the way, ikaw ang magiging mata ng anak ko. Totally ikaw naman ang dahilan ng lahat ng ito. Paninindigan mo ang pagiging asawa niya. Magpasalamat ka sa papa mo't mayaman siya. Kasi kung hindi baka bulok ka na sa kulungan at kunin pa yung mata mo. Pamalit sa mata ng anak ko. Ma, tama na yan. Biglang bumoses si Sebastian. Tama na. Nakagat kong ibabang labi ko at saka pumasok na. May sarili akong kwarto. Nakahanda na sa akin. 2 lang ang kwarto dahil si Sebastian lang palang nakatira rito. At ang kanyang pamilya sa kabilang bayan. Ngunit dito raw muna pansamantala mananatili ang kanyang ina para mabantayan ang kanyang anak. Hindi ko alam kung paano ko siyang sisimulang kausapin. Mula nang nagkasala ako, hindi ko pa siya nakakausap. Lalo na kapag nasa paligid lang ang kanyang mga magulang. Kaya nang ako mismo ang pinapahatid sa kanya sa kwarto, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Mr. Sebastian, paninimula ako ng masara kong pinto. Pwede ba kitang makausap? Hindi niya alam kung nasan ako kahit ako na mismong nagtungo sa harapan niya. Pwede. Napalunok ako. Alam ko na hindi madali ang nangyari sa'yo, pero sisiguraduhin ko na makakabawi ako sa'yo. I'm sorry kasi nabangga kita. I'll do my best to be your eyes habang ang pamilya ko naghahanap ng paraan para maibalik ang paningin mo. Gawin mo ang lahat sa akin. Kahit pag malupitan mo ko, ayos lang. Makabawi lang ako sa nangyari sa'yo. Umawang ang labi niya. Pag malupitan, do you think magagawa ko yun hanggang bulag ako? Gawin mo lang ang gusto mong gawin sa akin. Don't start with that conversation, Miss Alexandra. Hindi mo naman siguro ibibigay ang paningin mo kung yan ang gusto ko, hindi ba? Natahimik ako. Sige na, umalis ka na. I'm sorry. Ani ko at saka umalis na. Sobrang bigat ng aking dibdib. Hindi ko naman hinayaan ang sarili ko na sumuko lalo na kay Sebastian. Gusto kong ipakita sa kanya na totoong nagsisisi ako. At totoong gusto kong bumawi sa kahit na anong paraan. Kahit sa pamilya niya. Kaya nang nadatnan ko ang kanyang ina na nagluluto ng agahan kinabukasan, lumapit ako at nag-volunteer. Ako na pong maghahatid ng pagkain ni Sebastian, tita. Hindi na, ako na. Pero kaya ko naman po. Hinawakan ko ang bowl na hawak niya. Ako na po, tita. Hindi na, kaya ko na to. Sige na po, ayos lang naman. Hindi na sabi. Sa lakas ng paghila niya sa bowl, natapon ang laman nito na mainit na sabaw sa aking balat sa braso. Napasigaw ako sa sakit ngunit ininda ko yon. Gulat na gulat si tita. Ayos lang po ako, tita. Sabi na nga ko bakit ba pinipilit mo ha? Hindi ka maid rito, okay? Natulala ako. Ayan tuloy, napaso ka pa. Gamutin mo yan. What's wrong, mama? Napatingin ako sa bagong dating.
Si Sebastian, tinutulak ang sariling wheelchair kahit na hindi siya nakakakita. Lumabas siya sa kwarto niya. Ito kasing si Alexandra, pinipilit na siya maghatid sa pagkain mo. Hindi siya ang may dito, okay? Talaga namang pinipilit pa. Sobrang guilty siguro sa nangyari sa'yo, anak. Piniga ang puso ko sa narinig pero totoo naman. Sobrang guilty ko na gusto kong gawin ang lahat. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, Mama. Nagulat ako sa sinabi ni Sebastian. What? Anong ibig mong sabihin, anak? Pagkakatiwalaan mo yung babaeng yan? Asawa ko na siya, Mama. Hayaan mo siya. Mas mabuti pa ngang umuwi ka na lang. Kaya kong sarili ko. Nalaglagan pa nga ni Tita Sisa. Hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Alexandra, come here. Nagulat ako ron. Kinabahan ako lalo na nang mariin ang tingin ni Tita Sisa sa akin. Napalunok ako't unti-unting lumapit. Bakit? Give me your hand. Napakurap-kurap ako. Ha? Sabi mo, ikaw ang magiging mata ko, hindi ba? Hahawakan kong kamay mo. Sabay na tayong kumain. Nang inilahad ko ang kamay ko malapit sa kamay niya, ang paso kong nahawakan niya kaya't napasinghap ako. Natigilan siya dahil doon. Bakit? Wala. Ito ang kamay ko. Pinahawak kong kamay ko sa kanya pero hindi niya yun hinahawakan. Nanatili ang kamay niya sa braso ko, kung saan naroroon ang paso sa sabaw na natapon. Bumuntong hininga si tita. Mabait ang anak ko, iha. Nag-aalala siya. May paso yung braso mo kaya't gamutin mo yan. Gagamutin ko po pero kumain na muna tayo. Hindi naman masakit. Hinatid ko na si Sebastian sa hapagkainan at tumabi ako sa kanya para maasikaso siya. Ako na rin mismo ang naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Tahimik ko yung ginawa para lang makakain siya. Kaso biglang tumikim si tita. Ang ganda ng pagkakahanda mo, iha. Pero sana naman alam mo na bulag yung hinahandaan mo. Hindi siya makakakain ng maayos. Nataranta ko. Sorry po. Kinuha kong kutsara, saka inilagay sa kamay ni Sebastian. Kumunot ang noo ni tita. Hindi niya makikita ang papalahin niyang kanin. Subuan mo na lang. Kinabahan ako sa sinabi niya pero tumango ako. Tama naman siya. Hindi makikita ni Sebastian ang kinakain niya. Susubuan kita ngayon, Sebastian. Hindi mo kailangang gawin. Ako ang magiging mata mo, hindi ba? Natigilan siya ron. Gagawin ko to, hindi naman to mahirap gawin. Sinimulan ko na siyang subuan ng agahan. Nung una kabang-kaba pa ako pero nang tahimik niyang tinatanggap ang bawat pagsubok ko, ay naibsan yun. Hindi na muling nagpahayag ng kanyang galit si Tita Sisa. Kaya't natapos din hanggang sa mabusog na si Sebastian. Dalhin mo ako sa lababo, magtututbrush ako. Sandali lang. Pagpigil ko't agad kumuha ng piraso ng tissue at pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Natigilan siya sa ginawa ko. May bakas pa kasi ng kalat ng kinakain mo. Pasensya na, hindi ko naayos ang pagsubo ko sa'yo. Ani ko. Tumikhim siya. It's fine, tara na. Tiningnan ko si Tita Sisa. Nasa amin lang ang tingin. Nagpaalam ako na dadalhin ko si Sebastian sa lababo. Hindi naman siya umimik. Inalalayan ko si Sebastian na makatayo kaharap ang lababo. Anong kulay ng toothbrush mo? Pula. Napapaos niyang sabi. Tumango ako at kinuha ito. Ako na rin ang naglagay ng toothpaste bago ibinigay sa kanya. Ito na. Mahinahon kong sabi at nang mahawakan niya, umatras ako para hintayin siyang matapos. Kaso sa gitna ng paghihintay ko, tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko ito, mula ito sa hindi nakarehistrong numero. Nagbago na kasi ako ng phone at SIM card. Wala rin akong pinagbigyan kaya't hindi ko alam kung sino ito pero sinagot ko pa rin. Hello? Alexandra. Napasinghap ako at agad ibinaba ang tawag. Hindi pinatapos kasi alam ko na kung sino ito. Si Vendrick. Bakit siya tumawag? Nang tumunog muli ang aking phone, hindi ko na to sinagot. Hindi ko rin alam kung bakit pa siya tumawag. Ayoko na siyang makita lalo na ngayon. Siya itong nanloko sa akin pero ako yung nakarma ng todo. Sino yan? Sagutin mo yan. Napatingin ako kay Sebastian nang magsalita siya.
Hindi naman to importante. Nagmadali akong in-off ang phone ko para hindi na siya makatawag sa akin. Tapos ka na ba? Oo, maliligo ako. Ihatid mo ako sa kwarto ko. O sige. Umupo na siya pabalik sa wheelchair at itinulak ko na siya patungo sa kwarto niya. Sebastian's point of view. Pinikit ko ang aking mga mata kahit na nakadilat ay wala akong makita. Itinapat ko ang sarili ko sa malamig na tubig galing sa shower habang malalim ang aking iniisip. 2 linggo na palang nakalipas magmula nang maaksidente ako at nawala ng paningin. Ramdam ko pa rin ang panghihinayang ko dahil sa puntong ito. Nasa Dubai na sana ako. Nagtatrabaho bilang isang architect. Pero sa isang iglap, nawala agad ng binangga ang kotseng minamaneho ko at napuruhan ang mga mata ko. Dahilan kung bakit hindi na ako makakapunta sa Dubai. Galit ako at gusto kong ipakulong ang gumawa nito sa akin. Gusto kong magwala ng paggising ko ay wala na akong makita. Para akong ikinulong sa dilim. Para akong pinatay sa ilalim. Naalala ko tuloy ang pinag-usapan nila mama at ng pinsan ko sa ospital. Hindi raw sinasadya. Broken hearted daw kahit nabangga ka niya. Niloko raw. Boses yun ng pinsan ko. Kahit pa broken hearted siya, sana hindi niya binanggang anak ko. Kung gusto niya magpakamatay, wag siyang mandamay. Galit na sabi ni mama. Pero wala malulusutan pa rin yan. Anak pala ng veteranang artista na si Melanie Ferrer. Yung idol mo, tita? Sa pagkakaalam ko nga, 2 lang ang anak niya Si Atasha na sikat ding artista at si Ariela na singer. Wala akong pakialam kung sino siyang anak. Gusto kong panagutan niya ang ginawa niya sa anak ko. Mukhang pananagutan niya naman yata. Nasilip ni JB sa presinto. Sinampal pa nga daw ni Miss Melanie. Handa raw makulong ang babae. Takot na takot nga ang muka. Kaso naharang si JB. Sabi raw, wag daw ipagkakalat ang nakita. Kasi hindi pala alam ng nakararami na anak siya ni Miss Melanie. Kawawa naman. Huminga ako ng malalim nang maalala ko yun. Napadilat lang ako nang may kumatok mula sa pinto ng aking banyo. Tapos ka na ba? Napatiimbagang ako. Hindi pa. Sabihin mo sa akin kapag tapos ka na. Ang towel mo nasa right side. Abutin mo lang. Step ka lang ng 2 steps patagilid para makuha yon. Pag-i-instruct niya sa akin. Umangat ang sulok ng labi ko. Bahagyang namangha sa kanya. Mukhang seryosong siyang bumabawi sa akin. O sige. Hinintay ko na magsalita siyang muli pero nadismaya ako nang wala na. Pumayag lang naman ako na maging asawa ng babaeng ito dahil sa pangako ng kanyang ama na ibabalik niya ang paningin ko. Ayaw na raw kasi niyang bumalik pa ang anak niya sa manluloko nitong ex na isa sa dahilan kung bakit nakabangga ang anak niya. At para rin tahimik ang asawa niyang tabahala sa kanyang karir kapag nalaman na may anak siyang kamote sa daan. Bukod rito, nagbigay din ng pera si Mr. Alejandro Ferrer sa pamilya ko, kapalit ng hindi pagfa-file ng case laban sa anak niya. Nangako rin siya sa akin na kapag babalik na ang paningin ko, ibabalik niya rin ang opportunity ko na nawala. Panatag ako sa kanyang mga salita, pero hindi pa rin ako masaya dahil nga sa nangyari sa akin. Matapos akong maligo, umabante ako patagilid sa kanang bahagi at dinampot ang tuwalya. Wala akong makita kahit napakalaking tulong nang itinuro niya sa akin. Sa gitna ng pagtatapis ko sa sarili, narinig kong muli ang tunog ng phone na naririnig ko kanina sa kusina. Sinagot niya ito. Saan mo nakuha ang numero ko? Ano pa bang gusto mo? Tanong ni Alexandra sa kausap, sa mahina na boses. Pero ramdam ko ang gigil nito. Tumigil ako sa aking ginagawa para mapakinggan ang sasabihin niya sa lalaking kausap. Ano naman ngayon sa'yo kung nagpakasal ako? Ano ngayon? Manluloko ka. Dahil sa'yo nakulong ako sa kasal na hindi ko naman gusto. Dahil sa'yo muntik na akong makapatay. May nasira pa akong pangarap. May nasira akong buhay. Wag mo na akong tatawagan. Nang natapos ang tawag, narinig ko pa ang pagkawala ng malalim na hininga. Bumuntong hininga ako sa kakinapa ng doorknob ng pinto ng banyo bago lumabas. Tapos ka na? Tumango lang ako. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin at marahang paghawak sa aking palapulsuhan. Ano bang susuotin mo?
Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang katangian para makuha ko? I'm fine with anything. Mahinang wika ko. Iniisip ko pa rin ang narinig ko kanina. Ikaw nang pumili para sa akin. Ha? Sigurado ka ba? Baka pasuotin kita ng pambabae dyan. Sige ka. Tumawa pa siya. Natawa ko ngunit saglit lang kasi hindi dapat ako matawa. Dapat cold ako sa kanya dahil may atraso pa siya sa akin. Kahit na ano, wag mo akong pagtripan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabulag. Natahimik siya sa sinabi ko at bahagyang binitiwan ang aking palapulsuhan. Agad tuloy akong nakonsensya ngunit hindi ko na binawi yun. Gusto kong magmura at magalit kung bakit pababae ang nakabangga sa akin. Parang hindi ko kayang magalit ng matagal. Lalo na't hindi niya naman sinasadya na gawin to sa akin. Pero kahit hindi sinasadya, kailangan pa ring managot. At itong pananagutan niya sa akin. Ito na ang damit mo. Kaya mo naman sigurong magsuot ng brief o boxers, di ba? Casual niya lang yung sinabi pero nag-init ang tenga ko ron. Of course, I know. Give it to me, tumalikod ka. Huwag kang tumingin. Baka pagsamantalahan mo na hindi ako nakakakita. Hindi siya nagsalita. Hey, nakatalikod ka na ba? Oo, tipid niyang sabi. Bumuntong hininga ko at hinaplos ang bigay niyang brief para maramdaman na hindi ito baliktad. Umayos ako ng tayo at sinuot na ito sa ilalim ng aking tuwalya. Nang nasuot ko na, tinanggal ko ang tuwalya ko. Hindi ba baliktad? Tanong ko sa kanya. Para kasing nakaramdam ako ng pagkasikip sa harapan at medyo malaki kaya't kailangan kong magtanong. Hala, baliktad! Pamput yung nasa harapan mo! Nakaramdam ako ng init sa kahihiyan dahil sa sinabi niya. Paulit-ulit akong nagmumura sa isipan ko. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala madaling maging bulag. Nagiging tanga ka. Baka baliktad pa lang nasusuot ko noong nakaraan kasi hindi naman ako nagpapa-assist. Ngayon pa lang. Oo, huwag kang mag-alala. Hubarin mo lang ulit tapos baliktarin mo. Natataranta niyang sabi. Asawa mo naman ako eh. Huwag kang mahihiya. Mas lalo tuloy nag-init ang pisngi ko at tenga ko dahil sa sinabi niya. Ano naman ngayon kung asawa ko siya? Hindi naman namin mahal ang isa't isa para sabihin niya yun. Tagumpay naman akong nakapagsuot ng damit. Ito na yata ang pinakamabagal kong pagbibihis. Pero ito na rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. First time kong maalagaan ng todo. Pati buhok ko, inaayos rin niya na para bang totoong mag-asawa na kami. Na totoong may nararamdaman kami sa isa't isa. Gusto mo bang magsimba? Tanong na Alexandra nang inilabas niya ako sa kwarto. Makakalakad naman ako pero sa sitwasyon ko ngayon, mas gusto kong sumakay ng wheelchair. Huwag kang mag-alala, sasama naman ng mama mo. Uuwi na si mama. Pagputol ko agad. Napareact si mama sa sinabi ko. Anong ibig mong sabihin, anak? Pwede ka nang umuwi ma, kaya ko na rito. Hindi kita iiwan kasamang babaeng ito. Hindi niya naman ako pababayaan, ani ko. Kaya't huwag kang mag-alala. Tatawag naman ako kung magkakaproblema. Papuntahin mo rito si JB para mapanatag ka. Sa huli, pumayag din si mama. Kahit may pangamba sa kanya, sinunod niya pa rin ang sinabi ko at piniling pagkatiwalaan ng babaeng nakabangga sa akin at naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Pangako niya sa akin. Hanggat hindi pa nakakahanap sila papa, nandito lang ako. Paano kung wala silang mahanap? Pwede na siguro itong mata ko? Ouch! Nasigaw niya ang katagang yon nang humigpit ang hawak ko sa palapulsuhan niya. Nasa simbahan na kasi kami ngayon. Hindi pa nagsisimula ang misa, kaya't nakakapag-usap pa kami. May problema ba? Tanong niya. Hindi mo naman siguro gagawin yon, di ba? Tanong ko. Kahit may nagawa ka sa akin, huwag mong gawin yung sinasabi mo. Para mo na rin pinasa sa akin ang konsensya. Mas makakaya kong mabuhay nang walang makikita kesa ang magamit yung mata mo kapalit ng pagkabulag mo. Natawa naman siya sa sinabi ko at bahagya akong tinapik sa balikat. Grabe ka naman. Nagbibiro lang naman ako eh. Gusto ko pa namang makita ang mundo. Huwag ka mag-alala. Makakakita kang muli. At kapag nakakita ka na, matutuloy ka na sa Dubai. Saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa bago siya nagpatuloy. Sorry kung hindi ka natuloy dahil sa akin. Dagdag niya pa.
Alam ko namang hindi pa sapat ang sorry ko eh. Kung pwede ko nga lang balikan ang nangyari, hindi na sana ako nagmaneho nang nalaman kong niloloko ko ni Vendrick. Nagpakalasing na lang sana ako sa bar. Vendrick? That's his name? Oo. Tumango lang ako. I wonder kung anong itsura ng babaeng ito. Sa mga salita niya, nahuhulaan ko na agad na mahinhin siyang babae. Napaka-soft ng boses at halatang mabait. Kaya't hindi ko gustong magtanim ng galit. Kahit nagawa niya yun, alam ko rin na nagsisisi siya. Baka nga hindi siya makatulog araw-araw dahil sa konsensya. Kaya ayaw ko rin siyang pahirapan pa. Kakain tayo mamaya. Paanyaya ko. Talaga? Saan naman? Pagkatapos ng misa, kakain tayo sa paborito kong restaurant. Dalhin mo ako ron. Sasabihin ko sa iyong address. O sige, ano pang gusto mong gawin? Nagulat ako ron. Linggo naman ngayon at wala naman akong gagawin. Saan mo pa gustong magpunta? Hindi ko rin naman makikita. Ako ngang magiging mata mo, 'di ba? At may phone ka ba? Ipahawak mo sa akin, pipicturean ko yung mga pupuntahan natin ngayon. Para kapag babalik ng paningin mo, makikita mo. At baka balak mo pang puntahan ulit. Napahinto ako ron at parang hinaplos ang aking puso. Ewan ko ba, parang araw-araw ko nang ipinagdarasal na bumalik na ang paningin ko. Bigla akong na-excite sa sinabi niya kahit hindi naman ako nakakakita. O sige, gagawin natin yan. Alexandra's point of view. Iginala ko si Sebastian matapos naming umattend ng misa at kumain sa paborito niyang restaurant. Dinala ko siya sa mga lugar na hindi niya kailangang makita. Na kapag nararamdaman mo lang, masayang masaya ka na. Dinala ko siya sa nature park. Tulak-tulak ko ang wheelchair niya habang papatungo kami sa may lawa kung saan huhulog ka ng coins at hihiling. Hinintay ko pa na matapos ang iba kasi limitado lang ang space. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin. Ani Sebastian. Oo, nasa nature park tayo. Nakapunta ka na ba rito? Umiling siya. Hindi pa. Na-excite tuloy ako. Di first time mo ngayon? Oo. Nang natapos ng mag-asawa, itinulak ko ang wheelchair hanggang sa nakapwesto siya. Huminga ako ng malalim at nilapagan siya ng coins. Ano to? Coins. Nasa harapan tayo ng lawa. Sabi nila matutupad raw ang hiling dito. Umasim ang kanyang muka. Naniniwala ka dyan? Wala namang mawawala kung maniniwala, 'di ba? Try mo lang. Hindi siya nagsalita kahit nagpatuloy ako. O sige, ako ang mauuna. Ngumiti ako at naghulog ng isang coin sa lawa. Agad akong pumikit at sinabi ang aking hiling sa aking isipan, bago dumilat at bumaling kay Sebastian. Tapos na ako, ikaw naman. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinwesto. Baka kasi kung saan niya ito maihulog. Dito. Anong hiling mo? Natawa ko. Hindi pwedeng sabihin, baka hindi matupad. Bumuntong hininga siya bago siya naghulog at saka tahimik din na humiling. Napatitig ako sa kanya ng matagal at napagtanto ko ngayon na ang gwapo niya pala. Kahit naka-side view siya, nag-uumapaw ang kanyang kagwapuhan. Ang haba ng pilik mata niya tapos ang tangos ng ilong. Medyo may pagkamoreno siya at sobrang linis ng gupit. Formal na formal siyang tao. Parang hindi pwedeng tapak-tapakan ang aura niya. May girlfriend na kaya siya? Wala siguro kasi pumayag siyang pakasalan ako kasi kapag meron, baka sinugod na ako at sinabunutan. Teka, kukuhanan kitang picture. Akin ang phone mo. Wala sa sariling nilahad niya naman ang phone niya. Umatras ako para sana kuhanan siya ngunit agad niyang nahawakan ng kamay ko. Bahagi akong napasinghap. Bakit? Saan ka pupunta? Kukuhanan lang kita ng picture. Kailangan mo ba talagang lumayo? Medyo iritado niyang sabi. Hindi kita makukuhanan ng maayos na picture kapag malapit. Just take a selfie. Swestyon niya. Doon ako nagulat. Huh? Sabihin mo lang kung saan ako titingin. I don't need a picture of my own. Hindi ka naman siguro multo para hindi isali ang sarili mo, di ba? Sige. Selfie na lang tayo, wag ka na mairita. Tinawanan ko na lang siya at pinindot ang selfie mood ng phone niya.
Tumingin ka banda rito. Marahan kong hinawakan ng kanyang baba at ako na mismong nagposisyon kung saan siya dapat tumingin. Ayan, smile ka ha. Ngumiti ako sa camera at pinindot ng maraming beses ang picture bago ibinalik sa kanyang phone. Ayan na, saan mo gustong pumunta? Ikaw ang bahala. Marami kaming pinuntahan ni Sebastian. I made sure na ang lahat ng pupuntahan namin, kahit hindi niya nakikita, nagkakaroon pa rin ng purpose. Gusto kong gumaan ang loob niya kahit papano. Gusto kong wag siyang mawalan ng pag-asa. Kasi ang hindiling ko sa lawa na yon ay ang maibalik ang paningin niya kahit ang kapalit nito ay ang hindi ko na pagbangon. Bahala na kung ako lang ang kakarmahin habang buhay, basta't maibalik ko lang ang paningin niya. 3 lugar ang napuntahan namin sa linggong ito. At nang umuwi, pagod na pagod kami pareho ngunit may satisfaction sa puso ko. Dahil nakita ko na maaliwalas ang kanya mukha sa lakad namin. Nag-enjoy ka ba? Tanong ko matapos ko siyang bigyan ng isusuot niyang pantulog. Yes. Napangiti ako. Buti naman. O sige, matulog ka na. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang yung alarm mo para babangon ako. Lalabas na sana ako ng kwarto kaso nagtanong din siya. How about you? Did you had fun? Napatingin ako sa kanya tumango. Oo naman, I had fun, Sebastian. Sana gumaan ang pakiramdam mo kahit papano. Good night. Nang isara ko ng pinto, bumigat ang paghinga ko dahil kahit nagawa ko yon, hindi pa rin maiwasan ng ma-guilty. Sana talaga makakita na siya. Kinabukasan, tanghali na akong nagising dahil hindi ako nakatulog agad. Taranta akong bumangon at dumiretso sa kwarto ni Sebastian, kaso wala na siya roon. Dumiretso ako sa sala. Wala rin siya kaya't dumiretso ako sa dining area. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang umiinom ng kape at may kasama siya. Hi ate! Ani ng isang binatang lalaki at agad naghila ng upuan. Alika, sumabay ka na sa amin. Hindi agad ako nakapagsalita. Nakatingin kasi ako kay Sebastian na bihis na para bang may pupuntahan siya. Ako nga pala si JB. Pinsan ako ni Kuya Sebastian at fan ako ng ate Atasha mo. Kinabahan tuloy ako sa sinabi niya. Huwag ka pong mag-alala. Hindi ko naman pinagkalat na kapatid ka ni Atasha eh. Alexandra, kumain ka na. Hindi ka pa nag-aalmusal. Nagulat din ako nang tinawag niya ako sa pangalan ko. Anong meron kay Sebastian at mukhang magandang kanyang araw? May lakad tayo ngayon. Sasamahan mo ako sa lakad ko. Ha? Napatingin ako kay JB. Lito kasi ako. Kasi kukuha ng pera si Kuya sa ATM. Gusto niya raw mag-grocery. Hindi mo na kailangan gawin yan, Sebastian. Pwede naman ako eh. Ako na lang ang bibili. Ako na rin ang magbabayad. Mag-asawa tayo. Hindi ko pinapagastos ang babae. Nalaglag ang aking panga. Pero kasi... Kumain ka na. Pasalamat ka't hindi kita nakikita ngayon. Pagkatapos mong kumain, maligo ka't magbihis kasi alis na tayo. Kasama natin si JB. Nanibaguhan ako sa kanya. Asawa? Anong ibig sabihin nito? Kinakarir niya na ang pagiging asawa niya? Diyos ko, baka nakalimutan niyang biktima ko siya sa pinagagagawa niya. Tumunog ang phone ko sa gitna ng pagkain namin ng pananghalian. Nang tingnan ko ito, unregistered number na naman. Hindi ko pinansin dahil panibagong si Vendrick na naman to sa ibang numero. Nababaliw na talaga siya. Ilang beses ko na siyang binlock ngunit nahahanap pa rin niya ako. Hindi niya matanggap na ikinasal na ako na para bang hindi niya ako niloko. Sino yan? Bakit hindi mo sagutin? Hindi naman kasi importante. Akin ang phone mo. Nilabas niya ang kamay niya sa tapat ko pa. Hindi nga kasi importante. Give it to me. Wala akong nagawa kung hindi ibigay sa kanya. Sinagot niya ito at ni-loudspeaker pa. Diyos ko po. Hello? Sino to Bakit nasa iyong phone, Alexandra? Boses ni Vendrick sa kabilang linya. This is her husband. Anong kailangan mo sa asawa ko? Sumikip bigla ang tiyan ko. Asawa? Ikaw yung bulag na inasawa ni Alexandra dahil sa awa. Sinubukan kong agawin mula kay Sebastian ng phone pero iniwas niya. Oo, ako nga. Bakit?
Nako dude, iiwang ka rin yan kasi bulag ka. Nangangarap ka ba? Ibalik mo nga yung phone kay Alexandra dahil kakausapin ko siya. Vendrick, right? Yan ang pangalan mo? Oo, pangalan ko yun. Bakit? May memoryahin ko lang para kapag nakakita na ako, ikaw ang unang sasalubong nitong kamao ko. Inoff niya agad ang tawag, kaya't nahawakan ko ng phone kaso ayaw niya pa ring ibigay. Sebastian, akin ang phone, ibablock ko na yan. Kaso hindi siya nakinig. Inangat niya ang phone ko para hindi ko maabot. Kaso desperada na ako. Pinagsamantalahan ko ang pagiging bulag niya. Hinawakan ko ang braso niya at persahan kong kinuha ang phone. Kaso nang makuha ko na, saka naman siya nadula sa kanyang kinauupuan at nahulog sa kanyang wheelchair dala ko. Pagkahulog naming dalawa sa sahig, may malambot na lumapit sa labi ko at naistatwa ko na malamang labi yon ni Sebastian. Nasa ibabaw ko siya at ako naman, naramdaman ko ang malamig na tiles. Hello? Nag-kiss? React ni JB na ikinapula ng aking pisngi. Pareho kaming hindi nagsalita nang lumabas na kami. Kahit tulak-tulak ko ang kanyang wheelchair sa mall, lumilipad pa rin ang isip ko. Marami ang mga tao sa mall ngayon. Ang sabi ng mga nadadaanan namin, may mall show raw ng mga artista. Ano bang bibilhin mo, Kuya Sebastian? Tanong ni JB na nauna pa sa amin. Mula sa pwesto namin, naririnig na namin ang tilian. Magpunta tayo sa jewelry store. Sa gitna ng pagtungo namin sa jewelry store, nadaanan namin ang maraming tao na nagkukumpulan. Bigla akong napatigil sa pagtulak nang makita ko si Atasha sa stage, kasamang iba niyang artista. Sinisigaw ng fans ang kanilang pangalan at naghihiyawan. May love team si Atasha at isang tambalan nila sa patok ngayon sa masa. Kapatid mo? Tanong bigla ni Sebastian. Napatingin ako sa kanya. Oo, tara na. Bago pa kami makaalis, napatingin sa banda namin si Atasha bago ibinalik sa mga tao ang kanilang atensyon. Gaya nga ng gusto nila, hindi dapat ako makilala ng mga tao. Kaya kapag nagkikita kami sa publiko, para akong hangin na hindi nakikita. Ano bang bibilhin mo, Sebastian? Tanong ko pagdating namin sa jewelry store. Hindi na bago sa akin ang mga nakikita ko dahil ang kapatid at ina ko mahilig sa ganito. Ako lang ang hindi kaya't hindi ako nagkaroon ng interes. Gusto ko si JB ang tutulong sa akin. Nagulat ako ron. Kuya, hindi ako marunong. Lalaki ka, baka bibigyan ako ng pambabae nitong si Alexandra. Bahagya akong natawa at binitiwan ng hawakan ng kanyang wheelchair. O sige, sa waiting area na lang ako maghihintay. Hinayaan ko si JB ang maging mata ni Sebastian. Tama rin naman siya. Hindi ako marunong pumili ng panlalaking isusuot. Baka pumili ako ng gusto ko kaysa sa gusto niya. Alexandra! Napatingin ako sa tumawag sa pangalan ko sa gitna ng aking paghihintay. Nanlamig ako nang makita ko si Vendrick dito. Napatingin tuloy ako sa pwesto ni Sebastian na busy pa sa pagpili. Napatayo ako. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Hinawakan niya ang braso ko ng mariin. Mag-usap tayo, Alexandra. Marahas kong binawi ang braso ko. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Manloloko ka. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? At ba't kita patatawarin? Ikaw ang dahilan kung bakit may nabangga ako. At talagang sinisisi mo pa ako sa katangahan mo, ha? Sinamaan ko siya ng tingin. Mahina lang ang aming palitan ng pagsasalita, kaya't hindi kami halos marinig. Ngunit nang kalad ka rin niya akong bigla, napasigaw ako. Bitawan mo ko! Naalarma ang mga security guards ng jewelry at agad akong inilayo kay Vendrick. Si Vendrick naman ay hinawakan ng mga security guards. Bitawan niyo ako! She's my girlfriend! Hindi mo ako girlfriend! May asawa na ako! Lakas loob kong sabi kahit may takot pa rin sa aking puso. Sino? Yung bulag na yun? Nakakatawa! Mas pinili mo pa yun kaysa sa akin. Natawa ko. Bakit ko siya hindi pipiliin? Kumpara sa'yo, desente siyang tao. Magandang ugali. Gwapo pa. Higit sa lahat. Hindi siya manluloko. Kaya kung ako sa'yo, Vendrick, mahiya ka sa akin dahil manluloko ka. Sa susunod na gagawin mo ito, hindi ko na ito palalagpasin. Mabuti't alerto ang mga tao sa jewelry shop
at nailayo nila si Vendrick sa akin. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Alexandra, Napatingin ako kay Sebastian na tulak na ni JB. Tapos na kayo? ayos ka lang ba? Tanong ni Sebastian. Oo, ayos lang ako. Saan niyo pa gusto? Gusto niya raw magpahangin, ate. Punta raw tayo sa park. Malapit lang dito sa mall. Tumango ako at saka umalis na kami. Hindi ko namalayan ng panahon. Halos 2 buwan na palang nakalipas mula nang maging asawa ko ni Sebastian. At sa panahon na yon, hindi naman ako nakaramdam ng hirap despite sa nagawa ko. Sa katunayan nga pumayapa pang buhay ko ngayong wala na ako sa poder ng pamilya ko. Ngayon lang muli ako nakaramdam ng takot dahil kay Vendrick. Sa ilang araw at linggo ng pagkontak niya sa akin, ngayon lang muli kaming nagkita. Natatakot ako na baka balikan niya ako. Dito muna kayo, ate, kuya. Bibili lang ako ng makakain natin. Ani JB nang nakaupo na kami sa bench ng park at agad tumakbo bago pa man ako makapagsalita. Nandito kami sa public park ng bayan. Sobrang lawak ng park na puno ng Bermuda grass at mga bushes na napakaganda ng pagkakagupit. Meron ding mga punong kahoy at sa ilalim nito may mga taong sumisilong. Ngayon lang ako nakapunta rito. Ikaw? Pagbasag ko sa katahimikan. Ilang beses na. Napatango ako. Ang ganda rito. Sobrang payapa. Sinaktan ka ba ng lalaking yun? Pag-iiba niya ng tanong. Napatingin tuloy ako sa kanya. Hindi naman. Kinaladkad lang. Sinaktan pa rin yun. Mariing pagputol niya sa akin. Ano pa bang gusto niya sa'yo? Gusto niyang makipag-usap. Siguro para makipagbalikan. Hindi niya tanggap na kasal na ako ngayon. Totoo bang sinabi mo sa kanya tungkol sa akin? Bahagya akong nataranta. Muntik ko nang makalimutan na narinig niya pala yon. Siyempre, hindi naman ako nagsisinungaling. Gwapo ka naman talaga, mabait pa. Kung nakakakita ka lang ngayon hindi mo ako mapapansin. Kalibel mo nga yung mga gwapong artista, yung mga model. Hindi naman ako artista. Mas marami kayang gwapo na hindi artista. Kung mag-aartista ka, pagkakaguluhan ka nila. Natahimik siya. Huwag kang mag-alala. Kapag babalik na ang paningin mo, pwede kitang ireto sa mga kakilala ko. May mga kaibigan akong maganda na uuwi ng Pilipinas next year. Sigurado akong magkakagustuhan kayo. Dagdag ko pa. Hindi na tuloy siya nagsalita. Parang tumabang pang aura niya. O baka naman, guni-guni ko lang. Ayaw niya bang ireto ko siya? Give me your hand. Bakit? Hindi siya nagsalita kaya't pinahawak ko sa kanya ang kamay ko. May malamig na dumapo sa palapulsuhan ko. Kaya't nang tingnan ko ito, napasinghap ako. Ano yan? Para sa akin yung binili mo? Kahit takang-taka ako at umuusbong ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Tinulungan ko pa rin siyang maisuot niya yun sa akin. Hindi ka raw mahilig sa jewelry kaya nagdadalawang isip ako na ibigay yan sa'yo. Paano mo nalaman? It doesn't matter. Gusto ko lang ibigay yan para sabihin sa'yo na naa-appreciate ko lahat ng ginagawa mo. At hindi na ako galit sa nangyari sa akin. Alam ko naman aksidente yon at hindi mo sinasadya. Ayokong matulog ka gabi-gabi, dala-dala ang guilt sa puso mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari kasi aksidente lang yon. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Talaga? Yeah, kaya't huwag kang mag-alala. Masakit sa akin ang nangyari. Pero mas masakit na araw-araw mong dala yon. Okay naman tayo nagkakasundo. Kahit nawalan ako ng paningin, hindi naman ako naghirap kasi nandyan ka. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa mga buwan na dala itong bigat sa puso ko, siya pa talagang biktima ko ang may ganang magsabi niyan. Siya na mismong napuruhan ng malala sa aksidente. Siya na may karapatang magalit at pagmalupitan ako ng husto dahil sa ginawa ko. Ang bait niya, hindi lahat kayang gawin yon. Kasi kung akong nasa posisyon niya at kinuha sa akin ng napaka-importanting bagay, hindi ako basta-bastang magpapatawad. Hindi ko palalagpasin. Hindi ko na matiis ang emosyon ko at lumapit ako para yumakap sa kanya. Bahagya siyang napatalon sa gulat dahil sa ginawa ko. Thank you.
Ani ko habang lumuluha. Naabot niya ang mukha ko at bahagyang humarap ang mukha niya sa akin nang kumalas ako. Sobrang emosyonal pa rin ako kaya't hindi ko maintindihan kung bakit niya hawak ang mukha ko. Pero doon ko naintindihan nang inilapat niya ang sarili sa akin at lumapat ang kanyang labi sa labi ko. Doon ako hindi nakagalaw. Gulat sa kanyang ginawa. Nang inilayo niya ang kanyang sarili, litong-lito ko siyang tiningnan. Ngunit hindi ko na siya natanong dahil dumating si JB na may dalang pagkain naming tatlo. Hindi ako nakatulog matapos ang araw na yon. Kahit nasa kama na ako, bumabalik pa rin sa isipan ko ang ginawa ni Sebastian. Para saan kayang halik na yon? Anong ibig sabihin nun? Napakaraming tanong sa aking isipan na kahit sa panaginip walang sagot. Ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos. Hindi ko rin naitanong kay Sebastian kasi laging nandito ang pinsan niyang si JB. Mukhang nagpapatulong siya na sila lang ang nakakaalam. Nasa sala sila ngayon. May pinapabasa kasi si Sebastian kay JB. Mukhang related sa trabaho niya na hindi na muna niya magagawa dahil nabulag siya. Samantalang ako, tahimik lang na nagluluto nang tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko ito, si Papa to. Tinigil ko ang pagluluto para sagutin to. Hello, Papa? Kamusta ka na, Alexandra? Natigilan ako sa tanong niya. Hindi ko kasi inaasahan na tatanungin niya ako ng ganon. Ayos lang naman po ako. Ani ko, halos hindi humihinga. Napapansin ko na malapit ka na kay Sebastian Montesero. Mukhang nasasanay ka na riyan ah. Ilang beses kayong umaalis ng bahay. Nakagat kong ibabang labi ko. Oo, Papa. Para naman makalanghap siya ng sariwang hangin. That's good to hear. And also, I have a good news for you. Pwedeng-pwede nang sumabak si Sebastian sa pagpapaopera. Sa wakas may nahanap na rin kami. Talaga po? Oo. At ito na rin ang pagtatapos ng paghihirap mo riyan, Alexandra. Kailangan mo nang bumalik rito para tulungan ako sa kumpanya. I will train you. Kaya baka sasama ka sa akin sa Amerika para matrain ka ng mabuti. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko. Imbis na sasaya kasi sa wakas, babalik na sa dati ang buhay ko. Siguro kasi nasanay na ako. I will talk to Sebastian personally. Sa susunod na linggo pupunta ko iyan. Sabihin mo na sa kanya magandang balitang ito, Alexandra. Matapos naming mag-usap ni Papa, tinapos ko na ang pagluluto't nilapag nito sa dining table. Tinawag ko na rin sila para sa aming pananghalian. Sebastian, JB, kain na tayo. Tapos na ako magluto. Napaangat ng tingin sa JB bago tiningnan ang pinsan niya. Kuya, mamaya na natin ito tapusin. Tikman muna natin ang luto ni Ate Alexandra. Hindi nag-wheelchair ngayon si Sebastian. Nagpahawa kasi siya sa akin hanggang sa makarating kami sa dining area. May magandang balita nga pala ako ngayon. Excited kong sabi nang makaupo na kami. What is it? Tanong niya nang lalagyan ko na ng kanin ang kanyang pinggan. Nakahanap na ng donor si Papa. At pwedeng-pwede ka ng operahan, Sebastian. Pumalakpak si JB sa narinig. Talaga, ate? Oo, tumawag kasi si Papa kanina. Gusto ka rin niya makausap ng personal, Sebastian. Naks, kuya, makakakita ka na ulit. Masayang-masayang sabi ni JB. Ngunit hindi ko alam kung saglit lang ang ngiti ko. Nang tingnan ko kasi si Sebastian, walang ekspresyon ang kanyang muka. Hindi ba siya masaya na matatapos ng paghihirap niya? Uy, okay ka lang? Nag-aalala kong tanong na mapansin kong tahimik na talaga siya. May hindi ka ba nagustuhan sa sinabi ko? Umiiling siya. Wala naman. Mixed emotions. Tumango ako. Naiintindihan kita pero babalik na muli sa normal ang buhay mo at matutuloy mo na ang naudlot mong pangarap. I'm happy for you, Sebastian. Bumisita si Papa makalipas ang 1 linggo. Kasama ni Papa ang isang doktor. Ngunit bago raw yun kailangan niya munang makausap ng masinsinan si Sebastian. Magiging maayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. You won't leave now, right? Ha? Bakit naman ako aalis? Dito lang ako. Tumango lang siya at nagtungo sila sa kwarto ni Sebastian upang doon sila mag-usap.
Sebastian's point of view. Nakaupo ako ngayon sa aking kama habang naririnig ko ang paulit-ulit na pagbuntong hininga ni Mr. Alejandro Ferrer. Hindi ko maiwasan ng kabahan lalo na sa usaping ito. Again, I would like to sincerely apologize sa nagawa ng anak ko sa'yo. Alam kong mahirap to sa'yo dahil nakasalalay ang karera mo. Kaya't ginawa ko talagang lahat para makahanap agad, para hindi na mabuhay sa konsensya ang anak ko. Paninimula ni Mr. Alejandro. My daughter is not my wife's favorite, pero siyang paborito kong anak dahil siya lang din ang susunod sa yapak ko. Ayokong mabuhay siya na may matinding konsensya dahil lang nagkamali siya. Your surgery is... What will happen to me and your daughter after this? Lakas loob kong tanong kasi yun ang bumabagabag sa akin. Magmula nang malaman ko na mauoperahan na ako. Katulad pa rin ang napagkasunduan. Your marriage is just a cover to protect my daughter and for you to get your visions back. Kapag naibalik na ang paningin mo mawawala na rin ang saysayang kasal ninyo sa papel. Everything will be back to normal. Makapagpapatuloy ka na sa Dubai at... I don't want my visions back. Ani ko, tila hindi na nag-iisip. What? What do you mean by that, iho? I want to stay blind and be the husband of your daughter. What? Natawa siya pero alam kong sarkastiko lang yun. And do you think you're worthy to be my daughter's husband kung bulag ka? Iho, don't make me laugh. Huwag mong sabihing mahal mo ng anak ko. Tumango ako. Oo, kaya kong maging bulag habang buhay kapalit ng pananatili niya sa tabi ko. I don't know what happened to me. Parang nung una, atat na akong makakitang muli. Pero ngayon parang ayoko na. Kasi kapag nangyari yun, hindi ko na makakasama sa Alexandra. Para bang natakot ako bigla. Iho, this is serious. And I'm also serious, sir. I don't want to have a surgery. Alam kong malalagot ako nito sa pamilya ko pero isang beses lang naman akong mabubuhay sa mundong ito. I'm in love with her. Para akong mababaliw kung mawawala lahat ng pinagsamahan namin dahil lang sa surgery na yun. Hindi matutuwang anak ko nito, Sebastian. Yun lang ang sinabi ni sir bago tumahimik ang buong silid ko. Siguro ay lumabas na siya. Sebastian? Mahina akong napasinghap nang marinig ang boses ni Alexandra. Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Anong pinag-usapan niyo ni Papa? Kailan ang surgery mo? Nilingon ko ang banda niya kahit hindi ko siya nakikita at hinanap ang kanyang kamay. Nang mahawakan ko ito, hindi ko na to binitawan pa. Hindi na mangyayari yon, tipid kong sabi. Napasinghap siya sa gulat. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi matutuloy? Teka nga't kakausapin ko si Papa. Ako ang may gusto, Alexandra. Ayokong matuloy. Marahan kong paliwanag. Ha? Bakit? Ayaw mo bang makakita muli? Kung gagawin ko yun, hindi na kita makakasama pa. Nalito siya. Ha? I am in love with you, Alexandra. I am blindly in love with you. Ayos lang sa akin na mabulag dahil tanggap ko na. Pero hindi ko matatanggap na mawalay ka sa akin. Inalis niya ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Sigurado ako na baliw ako sa paningin niya. Baliw ka ba? So pipiliin mo ako kaysa sa mga mata mo? Why not? You make me happy. Humina ang boses ko. I make you happy? Sebastian, you make me happy kung makakakita ka na. Ito naman ang goal kung bakit ako nandirito, diba? Bakit ngayon ka atras? Dahil hindi na tayo magkakasama? Sa papel lang naman tayo kasal. I wanted to stay that way. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala ko hindi. Hindi ako papayag sa gusto mo. Mas lalo mo lang akong pinapakonsensya. Hindi ako nandito para ma-inlove ka sa akin. Hindi tama yung desisyon mo, sinasaktan mo ko. Natahimik ako. I know I am so selfish pero gusto ko siya. Higit pa nga Pero alam kong kailangan kong maranasan ng sakit kasi parang alam ko na. I don't love you, Sebastian. Para akong dinurog nang marinig ko yun. Sumikip ang puso ko. I don't love you. At wala akong balak na makasama ka ng matagal. Kaya't wala kang magagawa kung hindi magpa-opera at bumalik sa dati mong buhay
Nang sa ganun ay babalik na rin ako sa dati kong buhay. Unti-unting kumayom ang aking kamao. Hindi naman ako bobo para maniwala sa sinabi niya. Hindi niya naman kailangang mahalin akong pabalik. Sinabi ko lang ang nararamdaman ko. Pero masakit na ayaw niya palang suklian ang nararamdaman ko. Sa huli, pumayag ako. Si JB ang nagsabi sa akin na sumama na sa Alexandra sa papa niya matapos ang desisyon ko. Pumayag ako hindi dahil sumuko ako, kundi kapag nakakita na ako, hahanapin ko siya at sasabihin muli sa harapan ko ang sinabi niya sa akin ngayon. Alexandra's point of view. Gabi-gabing tumutulo ang aking luha ngayong nakabalik na ako sa amin. Pabalik-balik kasi sa isipan ko na kayang isakripisyo ni Sebastian ang paningin niya. Basta lang manatili ako sa tabi niya. Hindi ko akalain na sa loob ng ilang buwan makukuha kong loob niya at mamahalin niya ang isang kagaya ko. You're going to the States, right? Pag-aaral ka para sa business ng papa mo. Ani mama na ngayon ay umupo na sa tapat ko. Hindi ako nagsalita at saka pinalis ang luha sa aking mga mata. Don't tell me you're crying for that boy. Nakakahiya naman kung na-inlove ka sa taong halos sinira mo ng buhay. Maganda yung nasa States ka para naman magbagong direksyon ng buhay mo. Hindi ko maiwasang mairita. Pati ba naman sa hapagkainan, bubuwisitin niya pa rin ang araw ko. Why do you care? Napasinghap siya. Tila nagulat sa masungit kong pagtatanong. Aba, sumasagot ka na? Tumayo na ako taalis na sana kaso nahawakan niya ang braso ko. Kinakausap pa kita, Alexandra. Ano pa bang pag-uusapan natin, ha? Ipapamukha mo na naman sa akin kung gaano kang kadismayadong anak ako? And so what if I'm crying for that boy? Problema mo ron. Naapektuhan ba yung karir mo sa pag-iyak ko sa lalaking yon? Napakurap-kurap siya. I'm just concerned. Of course you're not concerned, Mama. Concerned ka sa karir mo. Don't worry, Mama, hindi ako gagawa ng ikakasira ng karir mo. Hindi ko nga sinabing anak ako ng artista Kapag may nagtatanong sa akin kung nasa ng mama mo, sinasabi ko lang na patay na para... Sinampal niya ako pero this time, alam kong nagulat siya. Agad sana niya akong yayakapin pero umatras ako. I'm sorry, anak. I'm sorry din, Ma. Dahil sa akin hindi mo nakuha ang success na gusto mo. Dahil sa akin nagbago ang direksyon ng buhay mo. Sana pinalaglag mo na lang pala ako, no? Ibang kasikatan sanang nakuha mo. Hindi sana ako nagkasala ng inosenteng tao. Hindi nakapagsalita si Mama kahit dumiretso na ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Sabi ni Papa nagsimula na ang surgery ni Sebastian. Habang nangyayari yun, hinanda ko na rin ang lahat ng mabubungaran niya pag nakakita na siya. Iha? Lumabas ng bahay ni Sebastian ang kanyang ina na si Tita Sisa. Takang-taka siya nang makitang pinark ko sa harapan ng bahay ang magandang sasakyan. Hello po, saglit lang po ko. Bumili ako ng kotse para kay Sebastian, kapalit ng nabangga ko noon. Ani ko sabay lahat sa susi, para po may kotse siya pagbalik niya. Bakit hindi ikaw mismong magbigay? Nakagat kong ibabang labi ko. Sa kasinungalingan na sinabi ko sa kanya para lang mapapayag siyang magpa-opera, parang wala na akong mukhang maiyaharap pa sa kanya. Kita ko sa mukha niya sa araw na yon kung gaano ko siyang nasaktan, na hindi ko sinuklian ang nararamdaman niya para sa akin. Parang mali kasi sa akin kung susuklian ko ang nararamdaman niya, lalo na't malaki ang atraso ko. Mukhang nagkasundo naman kayo ng anak ko. Ikinuwento nga ni JB sa akin na alagang-alaga mo nga raw ang anak ko Tapos hindi ka magpapakita kapag babalik na ang paningin niya. Nilapag ko sa palad niyang susi. Pasensya na po. Nakahanda ng pag-alis ko ng bansa. Ito ang maisusukli ko kay Papa dahil sa ginawa niya sa akin. Kailangan ko siyang sundin. Kailangan kong sumunod sa yapak niya. Anak, ano pa bang kulang? Kinansela ni Mama ang interview niya para lang matulungan ako sa pag-iimpake. Ngayon na kasi ang alis ko ng bansa. Parang gusto niyang bumawi sa ganitong paraan, kaya't hinahayaan ko na lang siya. Ilang taon ka ba sa States? 2 taon. We will visit you, anak, ha? Hindi naman ho kailangan. We will visit you, that's for sure. Anya,
And ito ang gusto kong gawin para makabawi sa'yo. I know I'm a horrible mother. Maraming masasakit na salitang dumaan dyan sa tenga mo dahil sa frustration ko sa career ko. I forgot that you're my daughter. Na kahit may mga bagay na hindi natuloy, ginusto ko namang ilabas ka sa mundong ito. And I'm so sorry for everything, Iha. Hindi ako nakapagsalita. Babawi ako. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Nanubig ang aking mga mata at tumango sa kanya. Oo naman po, hindi pa huli ang lahat. Alam kong may inaasam ka dyan sa puso mo. Sana masaya ka sa regalo namin ng papa mo, Iha. Kumunot ang noo ko sa narinig ngunit binaliwala ko na lamang. Kasama ko sa airport sina mama, papa at ang aking mga kapatid. Kaya't may mga media tuloy na nagkukumpulan. Kasi gulat na may 3 artistang naghahatid sa akin. Kahit ako nagulat na ganito ang mangyayari. Pero masaya ako na unti-unti nang naaayon ang lahat sa gusto ko. Bukod nga lang sa isa. Hindi ko magawang ngumiti lalo na nang tumalikod na ako. Nahulog ako kay Sebastian. Yun ang totoo. Ngunit ayokong aminin kasi wala akong karapatan. Ang kapal na mukha kong magustuhan siya kung ako naman ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Kaya tama lang din na hindi ko siya sinuklian dahil hindi kami magiging masaya kung kami magkakatuluyan. Wala na akong balita sa kanya. Ang sabi lang ni Papa successful ang operasyon at nakakakita ng muli si Sebastian. Masaya ako para sa kanya. Pero sana, hindi na talaga kami magkita pa para hindi na muli akong magkasala sa mga mata niya. Napamahal na ako sa kanya, pero alam ko na makakalimutan ko rin ito. Makakaahon din ako. Nang nasa eroplano na ako, nasa bintana ang seat ko. May katabi rin ako na bakante at mukhang hindi pa nakapasok. Umupo na ako sa seat ko at napatingin sa bintana. Ngayon lang ako aalis ng bansa nang may bigat sa dibdib. Nangungulila ako. Miss na miss ko na si Sebastian at kung pwede lang bawiin ang sinabi ko noon, baka ginawa ko na. Pero kung hindi ko sinabi yun hindi pa rin siya nakakakita hanggang ngayon, di ba? Kasi kaya niyang mabuhay na bulag. Makasama lang ako. Kaya't buti na lang talaga't sinabi ko yun. Kahit habang buhay akong mumultuhin ng konsensya dahil nagsisinungaling ako sa nararamdaman ko, at least may taong bumalik ang paningin. Pumikit ako para hintayin ang paglipad ng eroplano. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko sa States pero kakayanin ko yon. Naramdaman ko na may tumabi sa akin. Siguro dumating na ang may-ari ng upuan sa tabi ko. Umayos ako ng upo at saka nilingon ng katabi. Pero halos mahulog ako sa sariling upuan ko nang makita ko kung sinong katabi ko. O baka kamukha lang? Agad akong nag-iwas ng tingin dahil bumibilis na ang tibok ng puso ko. Nababaliw na yata ako kasi siyang nasa isip ko palagi. Kaya pati ang katabi ko sa upuan inaakala kong siya. Lumingon muli ako para kumpirmahin at nakatingin pa rin siya sa akin. Ganun pa rin ang kanyang mukha. Sebastian pa rin. Ako itong nabulag pero parang ikaw pa yatang hindi ako makilala. Para akong naubusan ng dugo sa katawan nang magsalita siya. Hindi ako makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Gumuso siya. Gusto kong masilayan ang mukha ng naging asawa ko. Ang ganda mo pala. Namulang buong mukha ko ngunit naiiyak ako. Ito bang sinasabi ni Mama na regalo nila? Pero bakit? Diba dapat nasa Dubai ka? Bakit ako nasa Dubai? Wala namang Alexandra Ferrer sa Dubai. Kaya sasama ka sa akin? Pumayag ba si Papa? Tumango siya. Oo, para may kasama ka. Silang nagkumbinsi sa akin na sumama sa'yo. Ha? Paano ang opportunity mo sa Dubai? May opportunity naman ako sa Amerika. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko. At saka, ayaw mo bang makasama ako? Totoo ba na hindi mo ako mahal? Nakagat kong ibabang labi ko. Magsabi ka ng totoo, Alexandra. Mahal mo ba ako? O ako lang talaga itong nabaliw? Bumilis lalo ang tibok ng puso ko lalo na ngayon na sobrang lapit na ng mukha namin. Mahal kita. Pag-amin ko na rin. Bumaba ang tingin niya sa aking labi. Napalunok ako ron at ako na mismong lumapit para mahalikan ng kanyang labi.
Good morning, passengers. Welcome aboard. Please fasten your seatbelts and place your bags under the seat in front of you. Napahiwalay kami dahil sa anunsyo ng eroplano. Nanatili pa rin ang tingin sa akin ni Sebastian habang ako ay napatikim na. Pulang-pulang aking pisngi kasi hindi lang naman kami ang naririto sa eroplano. Tayo na ba? Napasinghap ako sa tanong niya. Ha? You kissed me at mahal natin ang isa't isa. So, tayo na? Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi pa rin mag-sink in sa akin na totoo na ito. Nakakita na si Sebastian at nasa iisang eroplano pa kami. Sabay kaming tutungo sa Amerika. Oo, tayo na. Pinagsalikop niya ang aming kamay bago ko yumakap sa kanya. At ang aming happy ending, magsisimula sa Amerika. Wakas!